Nararamdaman mo na ba na ang simpleng presensya ng ilang tao ay kayang sirain ang buong araw mo? Naulit-ulit mo na bang iisipin ilang oras hanggang ilang araw ang isang maling salita, isang malamig na titig, o isang di makatarungang puna? Hindi lang ito pangkaraniwan, ito ang siyang sumisira sa kalusugang pangkaisipan, sa mga relasyon, at pati sa tagumpay ng milyon-milyong tao araw-araw. At mas malala pa, karamihan sa kanila ay hindi namamalayan na sila'y emosyonal na kinokontrol ng mga taong hindi naman karapat-dapat sa kapangyarihang iyon. Ang totoo, ang hindi natutong pangasiwaan ang sariling reaksyon ay naimpluwensyahan ng iba. At madalas, nauwi ito sa trahedya, nagkakawatak-watak ang mga relasyon, nasasayang ang mga pagkakataon, at nagiging pabago-bago ang buhay emosyonal. Ngunit mayroon namang lunas, at makikita ito sa estetika ng estoicismo. Ako si Adriano. Mahigit 10 taon na akong nahuhumaling sa pilosopiyang estoiko. Mula nang simulan kong isabuhay ang mga aral na ito, napagtanto kong ang karamihan sa mga bagay na nagpapabago sa aking emosyon ay wala namang tunay na halaga. At ang mga mahalaga ay nahaharap ko ng buong linaw nang hindi ako sinisiraan sa loob. Sa bidyong ito, ibubunyag ko sa iyo ang lihim ng estoiko upang hindi ka na muling maapektuhan ng iba. Manatili ka hanggang dulo para malaman mo kung bakit ito ang magbabago ng iyong buhay nang higit pa sa anumang payo na iyong narinig kailanman. Ilang ulit ka nang hindi nakatulog sa gabi, iniisip ng paisa-isa ang mga dapat mong nasabi sa isang pagtatalo. O nagsayang ng mahalagang oras ng araw para unawain kung bakit naging bastos, naging malamig, o naging di makatarungan sa iyo ang isang tao. Karamihan sa mga tao ay nasa walang katapusang siklo ng emosyonal na paghihirap dahil naniniwala sila, kahit hindi nila namamalayan, na kaya nilang kontrolin ang iba, kontrolin ang iniisip nila, ang nararamdaman nila, kung paano sila kumikilos o tumutugon. Subalit ito'y isang ilusyon, at marahil isa sa pinakamapanira rito. Ipinaliwanag ito ng malinaw ni Epictetus ng kanyang sinabi, may ilang bagay na nasa ating kapangyarihan, at may ilang bagay na wala. Nagsisimula ang lahat sa paghihiwalay na yon. Ang kilos ng iba, ang kanilang mga salita, at ang kanilang mga desisyon ay wala sa iyong abot. At ang pilitin silang baguhin ayon sa iyong gusto ay parang pagsuntok sa hangin na inaasahan mong babaliktarin ang direksyon nito. Gayunpaman, pilit pa ring nagpupumilit ang karamihan. Sinusubukan nilang kumbinsihin ang iba na maging mas magalang. Pinapatunayan nilang tama sila. Pinagsisikapan nilang mapasaya ang iba sa pag-asang makatatanggap ng patas na trato. At kapag hindi ito nangyari, sumusunod ang pagkadismaya, ang galit, at ang pagkabalisa. Isipin ito sa tunay na buhay, isang pagpupulong sa trabaho. Inilaan mo ang buong husay mo, ipinresenta ang isang mahusay na proyekto, malinaw kang nakipagkomunika. Ngunit sa huli, hindi man lang tumingin sa screen ang iyong boss at biglang sinabi, hindi ito sapat. Kaagad kumakabog ang puso mo, nanikip ang lalamunan, at sumilip sa isipan mo ang tanong, ano pa ba ang maaari kong gawin? Dito pumapasok ang aral ng estoiko bilang talim na nagpuputol sa ilusyon. Ang iyong pagsisikap ay nasa iyong kontrol. Ang opinyon niya ay hindi. At kung hahayaang lamunin ka nito, isinusuko mo ang iyong lakas sa kamay ng isang taong maaaring hindi man lang nag-isip ng 2 beses bago sabihin iyon. Ang pagsuko mong emosyonal, sa kasamaang palad, ang siyang namamahala sa kilos ng milyon-milyong tao araw-araw. May mga tao na nagiging padalos-dalos, mapait, at kahit marahas dahil ayaw nilang tanggapin na ang panlabas na mundo ay puno ng hindi inaasahan. Dito nag-ugat ang pinakamalaking pagkakamali. Hindi ka nilikha upang kontrolin ang mundo, nilikha ka para kontrolin ang sarili mo sa loob nito. Halimbawa, si Charlie Sheen ay isang malinaw na halimbawa, isang artista na di maitatatwa ang husay, umabot sa rurok ng industriya ng libangan. Ngunit nawala sa kanya ang lahat. Bakit? Dahil bawat puna, presyon, at pagkabigo ay tinutugunan niya ng padalos-dalos. Naniniwala siyang dapat kontrolado niya ang lahat. At nang subukan niyang kontrolin ang nasa paligid niya, nawala sa kanya ang pinakamahalaga, ang kapayapaang nasa kalooban, ang dangal, at sa huli, ang kanyang karera. Ngayon naman, isiping kabaligtaran, si Keanu Reeves, isang taong pinagdaanan ang mga trahedyang kayang wasakin ang emosyon ng kahit sino, ngunit nanatiling kalmado. Bakit? Dahil nauunawaan niyang ang pagdurusa ay hindi maiiwasan, ngunit ang pagkalugmok ay sa pilitan. Hindi niya sinusubukang baguhin ang nakaraan o kontrolin ang opinyon ng iba. Pinipili niyang gawin ang kaya niyang gawin, kumilos ng matuwid, magsalita ng may respeto, at ipagtanggol ang dangal sa katahimikan.
At hindi lamang ito sinaunang karunungan, pinatitibay ito ng modernong agham. Ayon sa American Psychological Association, halos 2 sa 3 taong dumaranas ng kronikong stress ang nagsasabi na malaking bahagi ng kanilang paghihirap ay nagmumula sa ugnayan nila sa kapwa. Ibig sabihin, ang pakikitungo ng tao ang siyang pinakamadaling sumira sa katatagan ng damdamin ng iba, hindi trapiko, hindi panahon, hindi pera, kundi kung paano tayo itinuturing ng iba at kung gaano tayo taas umasa sa kanila. Paano kung baliktarin mo ang pag-iisip? Sa halip na umasa na gagaling ang iba, subukang maging emosyonal na dititinan. Hindi ito nangangahulugang maging malamig, malayo, o walang pakialam. Sa kabaligtaran, nangangahulugan itong kumilos ng may linaw, maramdaman ng hindi malunod, at makinig ng hindi nawawala sa sarili. Makakamtan ito kapag tiningnan mo ang bawat pakikipag-ugnayan sa tao bilang hamon sa sarili, may nagtulig sa sayo. Hamon, mananatili ka bang matatag o sasagot ng padalos-dalos? May nagwalang bahala sa'yo. Hamon, lulunod ka ba sa sama ng loob o magpapatuloy ka ng may dignidad? Sa bawat sandali, hinahamon ka ng stoicismo na pumili. Ito ang tunay na sukatan, maaaring hindi mo kontrolin ang ginagawa ng iba sa'yo, ngunit palagi mong mapipili kung paano ka tutugon. Maaari kang huminga ng malalim, panatilihin ang matatag na titig, at magpatuloy. Sapagkat sa huli, ayon sa mga Stoiko, ang tunay na malaya ay yaong hindi inaalipin ng damdamin ng iba. At marahil ngayon na ang tamang oras para simulan mong isabuhay ang kalayaang ito. Dahil kung hindi mo ito pahihiramin, palaging may ibang tao, o kahit ano, ang magmamanyobra sa'yo. Naisip mo na ba kung ilan sa mga desisyon sa iyong buhay ang nahubog hindi ng iyong kagustuhan, kundi ng takot sa kung ano ang isipin ng iba? Ilang ulit ka nang hindi nagpahayag ng iyong opinyon, o hindi naglakad sa landas na may kabuluhan para sa iyo, dahil lamang sa posibleng paghuhusga. Lumalaki tayo nang natututong humangad ng pag-apruba, sa paaralan, sa bahay, at sa trabaho. At nang hindi natin namamalayan, nagsisimula na tayong mabuhay para mangakit ng papuri, sa halip na para mabuhay ng totoo. Ang stoicismo ay isang tuwirang hampas laban sa nakikitang katulad na piitan. Ayon kay Marcus Aurelius, ang emperador at pilosopo, maging tulad ng bato na binabayo ng alon ngunit nananatiling matatag. At hindi lang pisikal na tibay ang kanyang tinutumbok, tungkol ito sa pagkakakilanlan. Kapag tunay mong kilala ang sarili, hindi ka basta-basta natitiklop. Kapag malinaw kung sino ka, hindi ka desperadong pumorma para magkasya sa sukatan ng iba. At iyan ang tunay na kalayaan. Sa praktika, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin kapag nag-post ka sa social media, hindi mo kailangang repasuhin ng 10 beses dahil natatakot ka sa sasabihin ng iba. Ibig sabihin maaari kang tumanggap o tumanggi sa isang paanyaya nang hindi nabibigatang ang konsensya. Ibig sabihin maaari kang magbago ng isip, baguhin ang direksyon, baguhin ang buhay nang hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat. Ngunit totoo ang takot sa paghuhusga at ito'y nakakaparalisa, may dala itong trahedya. Si Amy Winehouse ang halimbawa. Isang henyo sa sining, natatangi ang boses, ngunit unti-unti siyang nawasak ng pag-aalipin sa opinyon ng publiko. Pinipilit siya ng media, hinihingi ng mga tagahanga, inilalantad ng pamilya, at dahil kulang siya sa sariling lakas, nagpatinag. Sinubukan niyang pasayahin ang lahat at doon niya nawala ang sentro. Ang bunga. Isa sa pinakamalungkot na pagkawala sa mundo ng musika, hindi dahil kulang sa talento, kundi dahil sa labis na inaasahan ng iba. Marami pang ganitong trahedya kaysa sa iniisip natin. At ang malinaw na aral, kung hindi mo itutukoy kung sino ka, ang mundo ang gagawa niyan para sa iyo. At napakabagsik ng mundong iyon, nagbabago ng isip araw-araw. Araw-araw may papuri, kinabukasan may batikos. Kaya itinatayo mo ba ang buhay mo sa prinsipyo o sa palakpakan? At ang palakpakan ay hindi sustento para kanino man. Pansinin naman si Joaquin Phoenix. Isang artista na nabuhay rin sa gitna ng sikat, ngunit pinili ang kabaligtaran. Tinalikuran ang mga panayam, lumayo sa mga seremonya ng parangal, hindi sumunod sa diktas ng kasikatan. At marahil dahil dyan, nakuha niya ang paggalang, nanalo ng Oscar, at nabuhay ng tumutugma sa kanyang pinaniniwalaan. Ipinakita niyang posible kang maging dakila nang hindi kailangang magsigawan. Posible kang magtagumpay nang hindi kailangang umayon sa lahat. Posible kang mamuhay ng totoo bilang ikaw. At suportado ito ng agham. Ayon sa pag-aaral ng Universidad ng Michigan, ang mga taong labis na umaasa sa pagtanaw ng iba ay may mas mataas na antas ng pagkabahala at depresyon.
Sapagkat bawat kritisismo, bawat pagtanggi, ay tinatanggap ng utak bilang direktang banta sa pagkakakilanlan. At ang ganitong pamumuhay ay pamumuhay sa walang humpay na alarm, sa walang humpay na pagdurusa. Ngunit ano ang dapat gawin? Paano isasabuhay ang prinsipyong ito araw-araw kung tila napakahalaga ng opinyon ng iba? Simple ang sagot, ngunit kailangan ng tapang, magsanay ng pagmumuni-muni sa sarili. Bago ka gumawa ng kahit anong desisyon, tanungin ang sarili, kung walang nakakaalam nito, gagawin ko pa ba ito? Kung ang sagot, nanggagaling nga ito sa kalooban mo. Ngayon, kung napapansin mong takot, karangalan, o kawalan ng kapanatagan ang nagtutulak sa iyong pagpili, marahil panahon na para huminto. Huminya. Muling suriin. Isang makapangyarihang ehersisyo rin ang araw-araw na pag-alala na ang opinyon ng iba ay opinyon lamang. Hindi ito sentensya. Hindi ito walang kupas na katotohanan. At kung minsan, hindi nga talaga tungkol sa iyo. Inaakala ng iba na tagapagsalamin sila ng kanilang pagkadismaya, paniniwala at limitasyon at ibinabato nila ito sa iba. Kaya bakit mo kailangang tuldukan ang pasaning hindi mo naman pagmamayari? Ang pamumuhay na stoiko ay ang pagtanggap sa tungkulin para sa sarili. Ito'y pagtalikod sa papel ng biktima ng inaasahan at pag-angkin bilang may akda ng sariling buhay. Hindi ito nangangahulugang maging mayabang o walang pakialam. Ibig sabihin, kumilos ng may pagninilay. Maging matatag ng hindi marahas. Manindigan para sa sarili ng hindi nananakit ng iba. Sa huli, iniaalay sa iyo ng stoicismo ang isang regalo na tila nakalimutan na ng makabagong mundo, ang panloob na kalayaan. Ang kalayaan na maglakad ng tahimik kahit sigaw ng iba. Sumunod sa daang makabuluhan kahit walang nakakaunawa. At higit sa lahat, maging buo sa mundong pilit na hinahati tayo sa loob. Sapagkat ang mas masahol pa sa paghuhusga ng iba ay ang pagtataksil mo sa sarili habang sinusubukang magpabalik loob. At kapag lubos mong naunawaan ito, titigil ka ng gumalaw para sa kapakanan ng iba. At magsisimula ka ng mamuhay para sa sarili. Ilang beses ka nang umatras sa init ng emosyon lang upang pagsisihan muna. Ilang beses ng isang munting pagtatalo ang humantong sa malaking alitan dahil hindi mo alam kailan dapat manahimik. Para sa marami, tanda iyon ng kahinaan ang katahimikan. Ngunit sa totoo, isa ito sa pinakamakapangyarihang pahiwatig ng lakas mula sa loob. At sa stoicismo, halos itinuturing itong sagradong bertud. Sabi ni Seneca, walang higit na kahanga-hanga sa isang taong nananatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito pagiging walang pakialam o sunod-sunuran. Ibig sabihin ay batid mo kung kailan magsalita at higit sa lahat, kung kailan hindi magsalita. Dahil hindi lahat ng pang-inis ay karapat-dapat sagutin. At hindi rin kailangang ipagtanggol ang bawat atake. Minsan, iyon mismo ang ninanais, ilihis ka sa iyong sentro. Kapag nagawa niya yon, siya ang nagwagi. Isipin mo nga ang nangyayari sa halos lahat. Nasa isang grupong pangpamilya, trabaho o barkada ka sa WhatsApp. Biglang may pumupuslit na mapanuksong komentaryo, may patibong o puno ng sarkasmo. Aakyat ang init ng dugo, mangangalit mga daliri sa pagsagot. Sa sandaling magpadala ka, talo ka na. Dahil kahit manalo ka sa argumento, naibigay mo na ang emosyonal mong kapangyarihan sa hindi naman karapat-dapat. Hindi kailanman usapin ang grupo o ang mensahe. Ang tanong ay, ano sa loob mo ang naniniwalang kailangan mo pang patunayan sa iba? Itinuturo ng stoicismo na ang pagpipigil sa sarili ay higit pa sa panandaliang tagumpay. Mas mabuti pang magmukhang mahina sa labas kaysa maging alipin ng sariling emosyon sa loob. At ito'y leksyong binabayaran ng lubos ng buhay sa mga hindi nakakaunawa sa tamang panahon. Si Kanye West ay malinaw na halimbawa. Isang henyo, malikhain, makabago ngunit nawalan ng mga kontrata, respeto at kahit kalayaan dahil hindi nakapagtimpi sa oras na dapat manahimik. Hindi naintindihan na hindi kailangang ibulalas ang lahat ng opinyon. Hindi kailangang gawing pahayag sa publiko ang bawat naiisip. Hindi confession box ang mundo, at ang pagiging padalos-dalos ay bitag na maaaring wasakin ang lahat ng iyong naitayo. Ngayon, tingnan mo naman ang kontraste. Si Barack Obama, kahit paulit-ulit siyang inatake, nanatili siyang maayos. Tumugon ng may paninindigan, ngunit hindi marahas. Mas pinili niyang magmasid kaysa agad na tumugon. At ang estratehikong kapanatagan at sariling disiplina ang naging dahilan kung bakit siya ay kinilala bilang isa sa pinakarespeto at hinahangaan ng mga pinuno sa makabagong panahon. Hindi dahil sa kanyang sigaw kundi dahil alam niya ang bigat ng katahimikan.
Hindi ito simpleng pilosopikal na konsepto. Kinilala rin ng agham ang kahalagahan ng katahimikan at pagkontrol sa sarili. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Experimental Psychology, ang mga taong nagsasanay sa maingat na pagpipigil sa pananalita ay nakakaranas ng mababang antas ng stress, mas kakaunting posibilidad na magkaroon ng depresyon, at mas malayang pakiramdam sa emosyon. Ito ay dahil sa tuwing pinipili mong manahimik ng may kamalayan, pinatatag mo ang kontrol ng prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na naghahawak ng makatuwirang desisyon, laban sa amygdala na siyang nag-udyok ng matinding emosyonal na reaksyon. Sa madaling salita, ang pagtahimik ay isang hakbang din sa pag-usbong ng ating utak. Paano mo ito maisasabuhay? Magsimula sa maliliit na sitwasyon. May nang-interrupt sa'yo. Huwag agad magalit. Huminga ka, makinig, at sagutin ng kalmado, o di kaya'y huwag nang umimik. Malapit ka nang magpadala ng mensahe sa init ng damdamin. Isulat mo muna, ngunit huwag pa ipadala. Basahin itong muli kinabukasan. Madalas, ang tila napakahalagang mensahe ngayon ay mawawala ang kabuluhan bukas. Tandaan mo, ang katahimikan ay hindi kawalan ng tugon. Ito'y pagpapakita ng kontrol. Ito'y pagpili mong huwag painitin pa ang apoy. Ito'y pagbibigay ng panangga sa sarili mula sa kaguluhang panlabas upang mapanatili ang iyong kapayapaan sa loob. Lubhang naiba ito sa pagtahimik dahil sa takot. Ito'y tahimik na kusang loob ng puso. Makina para sa estratehiya. Anyo ng karunungan. Sa mundong pinapahalagahan ang malakas na tinig, ang sigaw, ang pag-aalon, pinupuri naman ng mga estiko ang kabaligtaran, ang taong hindi kailangang magpatunay, hindi nawawalan ng balanse. Nanatiling matatag habang ang iba'y nahuhulog sa mga padalos-dalos na kilos. Marahil ay nakaharap ka ngayon sa isang taong mahirap katrabaho o kasama, isang naglilihis ng iyong pasensya, at sumusubok sa iyong kontrol. Ano ang gagawin mo? Iaalay mo ba ang kapayapaan ng loob mo sa kanya? O huhubugin mo ang katahimikan mo gaya ng pag-ehersisyo sa kalamnan? Sapagkat sa bawat beses na pinipili mong hindi dumoble ang reaksyon, mas tumitibay ka. Mas nagiging malaya. Mas estiko. At sa huli, doon mo makikilala ang kaibahan ng taong nabubuhay na parang bihag ng sariling emosyon sa taong nananatiling marangal kahit napapaligiran ng kaguluhan, ang piniling dominasyon sa sarili, na kadalasan ay ipinakikita sa isang payak at makapangyarihang katahimikan. Ang pag-imbak ng sama ng loob ay parang pag-inom ng lason habang umaasang ang iba ang mamamatay. Bagaman masakit pakinggan, iyan ang pamamaraang idinadala ng karamihan ng tao sa araw-araw, nakatali sa nakaraan, sa hindi pa hilom na sugat, sa paulit-ulit na kwentong umuurong sa isip na parang pelikulang walang katapusan. Nilalasap muli ang sakit, ang pagkabigo, ang pagtataksil. Ngunit hindi nila napapansin na habang ang iba'y nagpapatuloy, sila ang nakakulong. At tahimik na bingi ang bilangguan ng sama ng loob, subalit mapanirili. Itinuro ni Epictetus na, ang galit at sama ng loob ay parang nag-aalab na uling na hawak mo, inaasahan mong itatapon sa iba, ngunit ikaw ang unang mauupap. At iyan ang nangyayari sa hindi marunong magpatawad, ang sama ng loob ay nauwi sa tensyon sa katawan, sa pag-isip na hindi mapakali, sa talamak na pagkabalisa. Tumatalas ito sa mga relasyon, sa mga pangarap, sa mga pinipiling landas. Unti-unti mong nakikita ang mundo sa pamamagitan ng sugatang lente. At kung saan dapat may dalanggaan, naroon ang bigat. Kung saan dapat umiiral ang pagkakaunawaan, pader ang itinatayo mo. Ngunit ang stoicismo ay nagmumungkahi ng radikal na pagtanaw, ang pagpapatawad ay hindi pagkahina. Ito'y pagiging malaya. Sapagkat hanggat nakagapos ka pa sa ginawa sa'yo, para kang nakakulong sa emosyonal na bilangguan. At kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin nila, kahit gaano pa katagal ang paghihintay ng hustisya, kung hindi mo pakakawalan ang angkang iyon, hindi ka uusad. Isang halimbawa sa totoong buhay, isipin mo na may taong matagal mong pinagkatiwalaan, kaibigan man, kapamilya, o kasintahan, ang nagtaksil sa'yo. Inilantad ka. Nagsinungaling. Ginawa niya mismo ang hindi mo inakala. Agad na reaksyon mong isara ang puso, magbalak kayo ng depensa, at gawing sandata ang sakit. Ngunit nakaturo ang sandatang iyon pabalik sa iyo. Sapagkat habang pinapagalaw ka ng galit, sinisipsip ka rin nito. Gising ka at natutulog na kasama ito. Hinuhubog nito ang iyong pananaw sa iba. At, sa paglipas ng panahon, ang pananaw mo sa sarili mo. Si Mike Tyson ay malinaw na halimbawa. Isa sa pinakatanyag na boksinggero kailanman, subalit maraming sandali sa buhay niya ang pinagharihan ng galit.
Nagpapakita siya ng karahasan, agresibidad, at pagiging padalos-dalos. Hindi niya mailisan ang nakaraan. At nagdulot ito ng malaking pinsala, na wala ang kayamanan, kredibilidad, at kalayaan niya. Hindi ito dahil sa kakulangan sa talento, kundi sa sobrang sama ng loob, dahil hindi siya nakapagpatawad, maging sa iba, maging sa sarili. Ngayon isipin mo si Nelson Mandela. Isang tao na maling nakulong ng 27 taon, 27 taon ng katahimikan, sakit, at kawalang katarungan. At nang siya'y makalaya, handa ang lahat sa paghihiganti, sa pagbawi, sa galit na naipon. Ngunit kabaligtaran ang ginawa niya, nagpatawad siya. Lumapit sa mga nangapiit sa kanya. At sa paggawa niya niyan, hindi lang niya pinakawalan ang sarili, pinalaya niya ang buong bansa. Sapagkat ang tunay na pagpapatawad ay nagdudulot ng pagbabago, hindi nito binabago ang nakaraan, ngunit binabago ng tuluyan ang iyong dala mula rito. Napatunayan na rin ito ng agham. Ipinakikita ng mga pag-aaral ng Unibersidad ng Stanford na ang mga taong nagsasanay magpatawad ay nakakakita ng makabuluhang pagbuti sa kalusugang pangkaisipan, tulad ng pagbawas ng hanggang 70% sa antas ng pagkabalisa at puot. Dagdag pa rito, iniulat nila ang mas mataas na kasiyahan sa relasyon at mas malalim na pakiramdam ng emosyonal na kalayaan. Sapagkat ang nagpatawad ay humihinto sa pagiging nasa survival mode. At nagsisimula ng tunay na mabuhay. Ngunit paano ito isinasagawa sa araw-araw? Paano mo mapapatawad ang nakasakit ng malalim? Ang unang hakbang ay maunawing ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Hindi ito pagkukunwari na wala nang nangyari. Ito'y pagtanggap na nangyari at pagpili na hindi ito pasanin pa. Ito'y pagtingin sa sakit na parang peklat, naroon ito, ngunit hindi na nagdudulot ng kirot. Paalala na naranasan mo ang iyon, ngunit hindi ka na rin ito nakakulong. Isang stoikong pamamaraan ang pagsusulat ng liham, hindi para ipadala, kundi para linisin ang damdamin. Isulat sa papel ang lahat ng nararamdaman mo, ang galit, pagkadismaya, at sama ng loob. Lahat. Pagkatapos, basahin ito na para bang nakikinig ka sa ibang tao na nagpapahayag ng hinanakit. Unti-unti mong mapagtatanto na hindi mo kailangang dalhin ang bigat na iyon. Sapagkat ang pagpapatawad ay hindi isang kabutihang loob para sa iba, ito'y isang paglilingkod para sa iyong sarili, para sa iyong katinuan. Para sa iyong kalayaan. Bagaman mukhang mabigat ang daan, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo'y nasaktan na noon, bawat isa rito'y may hindi natapos na kwento. Ngunit hindi lahat ay may tapang na maghilom. Dito pumapasok ang paanyaya ng stoikong pananaw, manatiling nakalugmok sa kirot o umunlad kasama nito. Ang pagpapatawad ang pinakamakapangyarihang gawa na magagawa mo. Sapagkat sinasabi mo rito, ako ang may hawak ng kapangyarihan, ako ang pipiliing huwag pahintulutan ang sugat na ito na tukuyin ang aking pagkatao. At sa sandaling gawin mo ito, hindi ka lang nakakawala sa tanikala ng paghati, nagiging inspirasyon ka pa. Madalas, ang mga taong higit na nakapinsala ay yaong may daladalang matinding pasanin. At kapag pinili mong hindi tumugon sa kaparehong sakit, winawasak mo ang paulit-ulit na siklo. Nagtatanim ka ng bagong simula. Ganyan nagsisimula ang pagbabago sa mundo, kapag may nagpasyang huwag ulitin ang karahasan bagkus gawing lakas ang pighati. Maaaring ito na ang iyong sandali, ang sandali para bumitaw, magpakawala, at maunawaan na bagaman minarkahan ka ng nakaraan, hindi ka nito kailangang bumuo. Tulad ng sinabi ni Seneca, ang buhay ay parang dulang pampelikula, hindi mahalaga kung gaano ito katagal, kundi kung gaano ito kagaling itanghal. At marahil ang pagpapatawad ang pinakatapang mong eksena. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa paghahari sa iba, kundi sa paghahari sa sarili. Kapag lubos mong naunawaan ito, madarama mong wala nang makakapagpagulo sa iyong pagkatao, hindi ang isang pang-insulto, hindi ang masalimuot na titig, hindi ang hindi patas na pagpuna. At ito ang pinakamalaking kalayaan na maaari mong makamtan, ang panloob na kalayaan. Ang pagsasabuhay ng mga aral na ito ngayon, hindi bukas, hindi kapag payapa na lahat, kundi ngayon, ay nangangahulugang mabuhay ng may gaan, may linaw, at may lakas. Nangangahulugan na hindi mo napasanin ang bigat ng opinyon ng iba, hindi magkupas sa mga sugat ng nakaraan, at hindi maligaw sa padalos-dalos na reaksyon na lang layo sa taong nais mong maging. At kung narito ka na, tandaan, nakagawa ka na ng isang malaking hakbang. Hakbang na maraming hindi matapang harapin, sapagkat nangangailangan ito ng tapang na tumingin sa sarili at akuin ang pamamahala sa sariling isipan. Ngayon, panahon na para magpatuloy. Narito na ang susunod na video sa screen. Panoorin mo.
Sa pamamagitan nito, tataas ka pa ng 1% sa paglalakbay mo tungo sa pag-unlad na stoiko. Salamat sa pagsama mo hanggang rito. Hintayin kita sa susunod na video.